So ayun mga kapogi 'no, nakaraan last time napanood ko na naman si Bongbong na yun nga magdadala ng mga, mag-i-invest ng manufacturing dito ng weapons. Alam niyo mga kapogi, tingnan niyo naisip nila na karoon ng fabrication ng mga weapons dito sa ating bansa. Eh, bakit hindi nila isipin na yung pera na sinasayang nila sa sinasabing medical, education, infrastructure, bakit hindi nila gamitin? Para i-invest 'no, para may kita yung gobyerno natin 'no, maglagay ng mga factory dito. Yun nga ang lagi kong sinasabi, kailangan magkaroon tayo ng mga manufacturing industry dito ng mga electronics 'no. Like for example, cellphones, lahat ng gadget 'no, lahat ng mga tools, like yung mga ano mga kapogi, like yung mga, e-cars, e-motors kasi like yung mga e-cars 'no, napakaimportante nito mga kapogi 'no, kasi dito ko nakikita yung future ng mga transportation natin dito sa mga electronic cars na 'to 'no. So, dapat yan ang pinagpopokusan ng ating bansa. Kapag nagtayo tayo ng maraming kumpanya rito, maraming Pilipinong makikinabang. Eh, ang laging sinasabi ng gobyerno natin, ng pangulo natin ano, may investors, maglalagay ng mga kumpanya rito, maraming manggagawang Pilipino ang makikinabang. Eh, bakit investors? Hindi mo ba alam ang kahulugan ng investors? Eh, meron bang investors na nagpatalo? Of course, investors kikita yan. Eh, sinong kikita? Sila. Eh, anong ginawa ng gobyerno natin? 'Di ba? Ano ba namang kabobohan yan mga kapogi? Ay naku, hindi ko talaga maintindihan ang mga nasa gobyerno natin kung bakit ganitong klase ang pag-uutak 'no. Actually mga kapogi dapat nga ang ating bansa 'no, hindi natin hinahayaan na ibang bansa yung, magtayo ng mga negosyo dito kasi yung pera natin dadalhin dun sa bansa nila, natural yung bansa nila ang yayaman mga kapogi. Hindi ba naintindihan ng gobyerno natin 'yan? Dapat nga tayo yung nagninegosyo, hindi sila. Dapat yung malalaking kumpanya dito, bilhin na tapos like yung Meralco na 'yan, yang Nawasa na 'yan, dapat nating nasa gobyerno 'yan. Ang ginawa ng gobyerno binenta, 'di ba? Ano ba namang utak meron ng ating gobyerno 'no? So, dapat yung mga Nawasa na 'yan, Meralco na 'yan bawiin nang sa gano'n yung bill natin sa tubig, bill natin sa kuryente, bumaba 'no? Tapos yung mga like yung mga NLEX dito, Skyway, yang mga 'yan alam ko 'yan puro mga investors ang ano niyan, dapat 'yan bawiin 'yan mga kapogi 'no. So 'pag binawi na 'yan ang bansang Pilipinas na yung magma-maneuver and then yung gobyerno natin ang kikita mga kapogi 'no. And then ano pa bang kahalagahan nitong mga electronic industry na 'to? Tayo naman yung is about time na baliktarin natin yung sitwasyon. Wala tayong ginawa, pansinin niyo simula pa dati mga kapogi kundi mag-import tayo ng mag-import. So sinong meaning ang kumikita? Sila of course, 'di ba? Baliktarin natin kaya ang sitwasyon mga kapogi. Tayo naman kaya ang mag-export, 'di ba mga kapogi? Gano'n lang kasimple. 'Pag tayo nag-export, yung pera nila kukunin naman natin, sa bansa natin mapupunta, 'di ba? Hindi ko alam kung anong isipan meron itong mga nasa gobyerno natin kung bakit ganito yung klase ng pag-iisip na meron sila, eh. Hindi ko alam kung dahil lang sa yun ay nasimulan, kaya ginagaya-gaya nila, paulit-ulit na lang sinasabi nila mga kapogi, hindi ba kayo nagsasawa, 'di ba? Like magkakaroon tayo ng, 1,000 yung sa mga mahihirap, tanungin mo kung saan nila kukunin, 'di ba sa taxes ng taong bayan. Hindi dapat gano'n, dapat ang sagot nila, meron tayong panibagong source of income kaya magkakaroon tayo ng ganito. Dapat gano'n ang hinihintay kong sasabihin nila. Hindi wala na silang inasahan kundi taxes na lang ng taong bayan, 'di ba? Dapat ang gobyerno natin magtayo ng mga industry dito ng mga electronics, ng mga kung ano-ano 'no. Tapos magtayo din tayo, palawakin yung research and development, mag-hire tayo ng mga experts sa software, so sa hardware, expert sa mechanical. Yang tatlo na yan 'pag pinagsama-sama mo mga kapogi, makakaimbento ka ng iba't ibang klaseng bagay mga kapogi 'no. So, kung ano yung mga nasa isip natin puwede nating sabihin and then itong mga expert na 'to sila yung gagawa ng mga yan. Ako marami akong nakikita ng mga product ng mga China 'no, na kailangang i-improve. So, kung may makita tayong gano'ng product, alam niyo mga kapogi 'no, hindi niyo ba napansin kung anong, ah, gadget like tools kung ano-anong mga meron yung, Amerika ginagaya lang ng China. Hindi niyo ba napapansin yung mga kapogi? Yun yung strategy nila 'no.
So, gagayahin nila yung mamahalin, ibebenta nila 'to ng mas mura pero cheap yung parts 'no. So, why? Bakit hindi natin 'to gayahin mga kapogi? Kung yung si China nakakapag-build ng mura, pero low quality. What about kung gayahin natin sila mag-build tayo ng, medium quality, pero same price ng China. Sa tingin niyo, ano kaya yung tatangkilikin? Tsaka alam niyo marami akong nakikitang mga product ng China na kailangan pa ng innovation 'no, marami. So, ako nakikita ko mga kapogi 'no, maraming opportunity para sa mga Pilipino kung ang mamumuno sa gobyerno natin ay may tama lamang na pag-iisip mga kapogi 'no. Magsawa naman sila, magsawa naman sila sa mga medical assistance, sa mga education assistance, sa mga infrastructure na magsawa naman kayo mga kapogi na. Diyos ko, ilang taon niyo nang naririnig yan, wala namang bago diyan mga kapogi. Ang kailangan ng ating bansa, yung source of income na tinatawag mga kapogi 'no, yun ang higit na kailangan ng ating bansa, source of income 'no. So 'pag mayaman na yung ating bansa mga kapogi, that's the time naman mga kapogi na makakapag gawa na tayo ng mga sarili nating weapon. Ibig sabihin meron na medyo malakas na mayaman na yung economy ng bansa natin, makakapag-produce na tayo ng mga weapons natin. Kumbaga meron na tayong, sobrang pera na puwedeng ilaan naman sa mga weapons natin. Like ganyan yung ibang bansa mga kapogi. Yung, economy nila okey naman, so yung ibang pera nila dinadala na nila sa mga weapons nila. Ganyan dapat ang pamamaraan o diskarte na gagawin ng ating gobyerno mga kapogi. Sa ngayon, hindi natin puwedeng ilaan ang pera natin sa mga weapons lang sapagkat hirap na hirap pa ang ating mamamayang Pilipino. Anong kailangan natin? Tulungan natin ang mamamayang Pilipino na magkaroon ng trabaho. So, paano sila magkakaroon ng trabaho? Magtayo ng mga factory dito mga kapogi. Yung mga ibang dayuhan na yan mga kapogi, dapat alisan ng karapatan dito sa ating bansa yan. Kasi sila ang kumikita mga kapogi, hindi ang Pilipino. Imaginin mo, nasa bansa mo ikaw pero ang mga nagninegosyo sa'yo, mga taga-ibang bansa. Tapos ang mga amo mo, like yung mga malalaking factory dito, di ba? Ang may-ari niya mga Chinese. Sino ang mga tao nila? Pilipino, nasa sarili kang bayan, alipin ka ng ibang bansa. Paano naman tayong aasenso niyan, di ba? Saan ka nakakita ng ganun? Sige nga mga kapogi. Sa Amerika ba merong ganun mga kapogi? Sa tingin nyo? Sa China ba merong gano'n? Tatanungin ko kayo. Sa Japan ba merong gano'n? Ha? Pilipino ang may-ari nung negosyo tapos ang tauhan natin Hapon. Sa Amerika, Pilipino ang may-ari ng negosyo, ang tauhan natin Amerikano. Sa China, pabrika ng Pilipino, ang tauhan natin China. Meron bang gano'n sa bansa nila? Wala. Bukod tangi lang ang Pilipinas, mga kapogi. 'Di ba? Inaalaw ng mga nasa gobyerno natin na magmay-ari ang ibang bansa dito ng malalaking kumpanya at alipin pa rin tayo, 'di ba? So nasaan yung sinasabi natin na freedom? Wala pa rin namang freedom kasi tauhan pa rin tayo ng ibang bansa eh. Sunod-sunuran pa rin tayo, 'di ba? Pero binabayaran nga lang tayo. So wala pa rin pinagkaiba yun. Dapat baguhin natin ang sistema mga kapogi. It's about time na para baliktarin natin ang situation. Hindi yung 'pag pumunta tayo sa ibang bansa, tayo yung tauhan dun. Pagdating nila dito, sila yung boss. Maling-mali yun mga kapogi. Tanging nasa gobyerno lamang ang makakapagbabago ng ating bansa. Tandaan niyo yan mga kapogi. Pero may kapangyarihan tayong maliliit para maghalal ng isang pangulo na magbabago ng ating bansa. Ngayon mag-isip kayo mga kapogi. Kung yung mga binoboto nyo ba ay karapat-dapat talaga mga kapogi. Sige, magboto na naman kayo ng kamukha niya si Sara na kung ano-ano na naman pangako. Sige, magboto na naman kayo mga kapogi. Tandaan nyo lahat ng sinabi ko, yan yung mga katangian na dapat hanapin nyo sa magiging susunod na pangulo ng ating bansa. Kapag may narinigan ako na nag-speech ng ganyan, ako ang kauna-unahang boboto sa presinto na kung saan ako nakabilang. Ako. Hindi nyo nalalaman mga kapogi, never akong bumoboto mga kapogi. Dahil hindi ko nakikita yung karapat-dapat na mamuno talaga sa ating bansa mga kapogi. Tapos ngayon, handyan yung sisihan. Nandiyan yung nagsisisi si Chavit, ganyan-ganyan. Si Bongbong ang binoto. Nagsisisi pa kayo. Kayo ang may desisyon yan, di ba? Ganito ang aking paliwanag kapogi. Hindi ba natin kayang iparamdam sa kanila na panahon na para wala ng Pilipinong maloloko? Wala na silang Pilipinong maloloko, 'di ba mga kapogi? Hindi ko naman alam talaga kung ano hangga't na mga tumatakbo na 'yan, eh. Pero sa totoo lang wala naman sa kanila yung nakikita ko na pag-asa ng ating bayan, eh.
'di ba? So, kung sana dadami yung mga katulad ko 'no, na na maiintindihan yung sinasabi ko, dadami, siguro masasabi natin na ang Pilipino gising na, 'di ba? Kasi wala ng bumoto, eh. Kasi bakit? Wala namang naniniwala na sa kanila, eh. Isa pa, eh, wala namang kuwenta yung mga panukala nila, wala namang yung mga propaganda na ginagawa nila, wala namang mga ano 'yan, wala namang matutulong sa ating bayan 'yan, 'di ba? Oh, sino bang presidente na tumakbo na narinigan niyo ng, may pagpapahalaga o may pagtutuon ng atensyon sa mga technology, sige sino ba? 'Di ba? Sino bang pangulo ang nagsabi na hahabulin yung mga magnanakaw na 'yan? Wala naman, 'di ba? Oh, sino bang presidente na mangangako na mag-aalis ng mga investors dito, maglalagay ang gobyerno na wala sa kanila lahat nakakaisip nito mga kapogi 'no? Kaya nakakalungkot lang. Eto shine-share ko 'tong, ideas ko para mas maraming Pilipino na yung magising talaga mga kapogi 'no. Kasi isipin niyo, habang ang gobyerno natin wala ng ginawa, panahon pa ng mga ano na yan puro sila pagtatalo diyan sa mga pagnanakaw nila, kanya-kanya silang turo, kanya-kanya silang sisihan, kanya-kanya silang, hugas kamay 'no mga kapogi 'no. Habang habang ang ibang bansa patuloy sa pag-develop ng kung ano-ano makabuluhang bagay, kung ano-ano mga weapon na ano, like yung China may mga laser silang iniimbento. Alam niyo ba yan mga kapogi, imagine ninyo kung 50 years from now hindi tayo kikilos, kung 50 years from now ganito pa rin yung situation, ganito pa rin sistema ng ating bansa, ganito pa rin ang pinagtutuunan ng ating bansa, yung mga nanunungkulan sa atin ganito pa rin mga kapogi. 50 years from now imagine ninyo kung ano na tayo. Sige mga kapogi, yun na lang ang isipin ko, ang ano niyo. Alam niyo ba nung mga panahon pa ni Marcos mas okey pa tayo mga kapogi, nung panahon ni Magsaysay mga kapogi 'no. Mag-research kayo sa history, panahon ni Magsaysay, kung ano yung bansang China nung mga panahon na yun mga kapogi 'no. So si China ginamit yung manpower plus technology, yun ang dahilan kung bakit sila umasenso na hindi ginawa ng ating pamahalaan 'no. Like yung nuclear power plant na ginawa ni Marcos sana yun yung first step 'no, na nakikita ko na sana nakapag-develop na tayo ng mga nuclear weapon kasi nasa atin na yung nuclear technology, eh. Imagine na though nasa, electricity industry yung, nuclear na technology natin, puwede natin 'tong i-develop pa sa mas maraming bagay, 'di ba mga kapogi? Like makakagawa na siguro tayo ng mga nuclear weapons 'no, sayang. Sayang lang natin dito napagpatuloy ni, Pangulong Marcos 'no. Alam niyo kahit na sabihin natin nagnakaw sila yung mga panahon na yan mga kapogi, hindi gano'n kahirap ang ating bansa. Hindi katulad ngayon mga kapogi. Kahit mag-research kayo sa mga history mga kapogi. So, yun, kailan kailan pa kayo kikilos mga kapogi 'no? Ano, papayag na lang ba kayo na magpapaulit-ulit na yung ganitong sistema? Nagtatalo-talo sila sa diyan sa gobyerno habang yung ibang bansa nagpapakadalubhasa sa research, develop, 'di ba? Yan ang kailangan nating bansa, research, development, technology. Wala ng iba. Technology means power. So, wala tayong technology, wala tayong power. Huwag niyo nang asahan na pagdating ng panahon ganito tayo, 'wag na. Kasi more worse pa yung mangyayari sa atin. Kasi imagine ninyo hindi tayo mga Pilipino magkakalaban, ang magkakalaban totoo mga kapogi, iba't ibang bansa 'no. So habang sila pataas ng pataas ang technology, tayo hindi tayo sumasabay, eh, 'no. Ano ba dapat talaga magpaiwan tayo? Hindi ba dapat panahon na para sumabay tayo sa kanila? And siguro mas maganda kung mahihigatan natin sila 'di ba? Ako naniniwala ako sa talento ng mga Pilipino, kaya natin silang higitan. Ang kulang lang sa'tin alam niyo kung ano? Yung kultura natin na nakaugalian na natin kasi sanay na tayo ng wala tayong hilig sa electronics, eh. Yan ang problema sa bansang ito. Walang nagpu-push 'no, like dapat yang mga electronics nasa elementary pa lang isinasama na sa curriculum, 'di ba? Kasi alam niyo mga kapogi, nasa paglaki nung isang tao kung papaano niya makakahiligan yung isang, bagay 'no. So, for example, maliit tayo, wala tayong mga ganitong ano. Ako, swerte na lang ako. Hindi ko alam bakit ako nahilig sa electronics mga kapogi. So napakasuwerte ko talaga. Hindi ako nagsisisi na ito ang pinili ko. Kahit pinag-aaral ako ng lola ko ng Marine, no? Pinag-aaral ako ng seaman noon, hindi ko to pinili. So mas pinili ko mag-aral ng electronics mga kapogi, no? So hindi ako nagsisisi doon.
And ngayon na-realize ko na ito pala talaga ang kailangan ng isang bansa 'no. So dapat elementary pa lang sinasama na sa curriculum 'to mga kapogi. Dapat baguhin natin talaga, maraming dapat tayong baguhin mga kapogi 'no. So umaasa ako na sa mga sinasabi ko ngayon, magigising kayo, mare-realize niyo rin na tama pala, talagang kailangan natin ng technology 'no. Hindi natin kailangan yung mga education, hindi natin kailangan yung mga ano, like yung Japan, ano ba, mataas ba ang education nila ro'n? Hindi naman, 'di ba? Pero mas focus sila sa electronics mga kapogi, that's why mayaman ang kanilang bansa 'no. So, siguro nasa dugo pa rin ng mga ninuno natin yung dumadaloy sa mga Pilipino kaya wala silang hilig sa electronics. Pero for sure mga kapogi 'no, kung sa elementary pa lang isinasama na 'tong curriculum na 'to, for sure magkakaroon ng hilig ang mga bawat Pilipino dito 'no. So, actually hindi naman natin kailangan din maging mahilig dito 'no. At least lamang may mga professional na, ah, company 'no. So, yung mga hindi naman masyadong marunong puwede naman dun magtrabaho 'no. Well, at least nakakapag-export tayo ng mga electronic industry 'no. Like ito, napakalaking market sana nitong ano, electric car kasi talagang ito yung future car, eh. Dapat tayo yung mas mauna sa kanila makapag-develop nito ng talagang perfect na kasi, parang nilalabas na ngayon sa market ano pa lang, eh, parang parang prototype, like testing pa lang 'no. So, dapat makapaglabas tayo ng mas higit sa kanila mga kapogi 'no. So, imaginin niyo yung kikitain ng gobyerno pagka nakakapag-export tayo ng mga ganyan mga kapogi. Hindi yung wala na tayong ginawa kundi bumili ng produkto nila. So, yun yung reason kung bakit patuloy tayong bumabagsak mga kapogi. Yang patuloy na pagbili natin sa mga ano nila. Alam niyo kung anong kailangan ng gobyerno? Bumili ng mga machine nila, isang piraso lang. So, kung halimbawa yung eto para sa ganito, ganyan, bibili ng ating gobyerno isang piraso. Tapos anong gagawin? Marami ditong mga, machine shop gagawa. Marami ditong mga, electronics gagawa. Marami ditong mga mechanical makakagawa, 'di ba? So, all what we need lang, isang klase lang ng machine 'no, na kung saan gagayahin lang natin. 'Di ba mga kapogi? So meron na tayong machine na gano'n, oh, marami lang tayong magagawa 'di ba? Kasi nakita niyo naman sa mga manufacturing company sa China puro robot na 'di ba? Nakikita niyo hindi na halos tao ang gumagalaw mga kapogi 'no? So yun talaga ang kailangan ng ating ng ating bansa mga kapogi. Kailangan tayong makapag-export, baliktarin nga natin ang sitwasyon, hindi tayo mag-import bagkus tayo yung mag-e-export. And even sa China nakita niyo ngayon, yung software nila, may sarili na silang software. 'Di ba dapat kaya nga lagi kong sinasabi kailangan natin software, hardware at saka mechanical. So dapat meron tayong mga expert dito pagdating sa mga software. Napakahalaga kasi ng software um, sa isang gadget 'no mga kapogi, sa isang ano, kinakailangan talaga may software din 'yan 'no. So 'yun ang kailangan natin 'no. Kita mo yung Microsoft na napakatagal na nating ginagamit sa buong bansa, oo, tatanggalin ng China, magkakaroon sila ng sarili nilang software 'di ba? Can't you imagine that? Dapat may ganyan din ang pag-iisip ng ating pangulo 'no. Kaya lang ang talagang nakakalungkot, lahat ng mga namumuno sa'tin walang hilig sa teknolohiya, eh. Wala silang kaya walang pag-asa ang ating bayan, eh. Alam niyo mga kapogi 'no, dapat i-push natin na ang technology ay itaas dito sa ating bansa mga kapogi. So sa ganiyang paraan, ah, unti-unti tayong makakapantay. Ako naniniwala ako kung 50 years from now sisimulan na natin 'no, yung, pag-develop ng mga technology 'no. Naniniwala ako na siguro 10 years from now kaya na natin pumantay sa ibang bansa mga kapogi. Naniniwala ako diyan. Kaysa sa ipagpapatuloy natin na sa pagboto ng mga Diyos ko, ayoko na lang magsalita mga kapogi na wala ng pinangako sa inyo, paulit-ulit na lang 'yan. Medical, education, infrastructure, investors, 'yang mga klaseng tipong presidente na 'yan mga kapogi, ang patuloy na maglulubog sa ating bansa. Tandaan niyo 'yan. Kaya hinihimok ko kayo 'no, na gumising kayo mga kapogi 'no. Hindi 'yang klase ng presidente na 'yan ang kailangan natin mga kapogi 'no. Lagi kong sinasabi sa inyo, baguhin ang sistema sa gobyerno, palakasin ang, technology sa ating bansa, alisin yung mga investor sa ating bansa.
yan ang magiging susi ng tagumpay ng ating bansa, 'no? So, tingnan niyo panahon pa lang ni Cory hanggang ngayon patuloy ang paghihirap natin kasi bakit? Lahat ng namuno sa atin mga kapogi tandaan niyo, iisa lamang ng, programa 'no, paulit-ulit na lang yung mga programa na yan 'no, na yung mga programa na yan ay totoong hindi mahalaga mga kapogi. Walang programa na hihigit pa 'no, sa technology. Kapag may pangulo na narinigan ako ng ganito, na magtatayo ng mga factory dito na magbibigay ng maraming trabaho dito sa pamamagitan ng pag-e-export ng mga electronic goods, basta more on electronic technology. Kasi ito talaga ngayon ang labanan natin mga kapogi. Nasa world na tayo ng technology. So ito ang pinakakailangan ng ating bansa mga kapogi. Huwag na tayong gumaya sa mga mahihirap na bansa diyan na tingnan mo wala din silang technology. Pansinin niyo yung hanay ng mga bansang mahihirap. Hindi na ako magme-mention ng mga bansang mahihirap dito mga kapogi kasi alam niyo naman 'yun, 'di ba? Pero pansinin niyo kung anong meron sila, 'di ba? Yung sistema nila at sistema natin iisa lang. Puro problemang panlipunan lang, 'di ba? Ang pinangangako yung problemang panlipunan. Ano ba yung problemang panlipunan natin? Of course, medical, education, infrastructure. Yan lang naman yung problemang panlipunan natin, 'di ba? Marami, marami pa pero ito yung mga major problem, 'di ba? Na kailangan asikasuhin ng ating bansa na which is hindi natin matutugunan 'tong mga problema na ito kung wala tayong tinatawag na source of income. Dapat mas unahin natin ang source of income, parang walang iniwan sa pamilya na ang sahod lang o parang alam niyo ba ang gobyerno natin parang ganito, parang isang magulang 'yan tapos may mga anak na nagtatrabaho. So yung magulang na 'yun umaasa sa mga anak niya lang para mabuhay sila. Gano'n ang gobyerno natin. Wala na silang ginawa kundi umasa sa taxes ng taong bayan para lamang mabuhay sila o mabuhay yung bansa natin, 'di ba? Mali. Dapat ang gayahin natin yung dalawang magulang na nagtatrabaho para mabuhay yung mga anak nila. Hindi yung umaasa sila sa anak nila. Parang ang gobyerno natin wala nang ginawa kundi umasa sa taxes ng taong bayan, 'di ba? Mali 'yun. Mali ang ganyang gobyerno. Dapat ang gobyerno natin gumawa ng paraan kung paano kikita ang gobyerno natin, hindi yung maglustay ng maglustay. Magpaano ng infrastructure, hindi naman natin kailangan diyan. Marami nga diyan sinisirang kalsada para lang may project sila, may proyekto sila, 'di ba? Mali, mali, sinasayang niyo yung pera ng taong bayan. Dapat itinatayo niyo 'tong mga infrastructure na 'to ng mga negosyo, no, like factory. Yan dapat ang pinagtutuunan niyo ng atensyon. Yung medical, puwedeng bigyan muna natin ng kahit 'wag gano'ng kalaking pondo, kasi gamitin muna natin yung pera natin, ipang-negosyo muna natin mga kapogi. So, parang wala tayong iniwan sa Chinese na 'pag sa una lugaw-lugaw lang muna tapos 'pag yun nagkapera na tsaka na nila binibili yung gusto nila. Dapat gano'n din ang bansa natin. Dapat 'wag puro luho, 'wag puro bili ng ganito, bili ng ganyan, kundi inegosyo muna yung pera ng taong bayan, 'di ba? Yun ang kailangan ng ating bayan mga kapogi. Hindi natin kailangan ng mga infrastructure na yan, medical education na yan. Ilaan muna natin yan sa ibang bagay mga kapogi kasi sino ba ang makikinabang ng pagtitiis natin ngayon? Yung susunod na saling lahi natin. Tandaan nyo, yung lahi natin nung mga unang panahon talagang mahirap. Kaya hanggang ngayon, tinatamasa natin ang kahirapan. So, paano natin mababago yung kahirapan na yun kung patuloy pa rin na ganito yung sistema natin? Like halimbawa ako isinilang ako sa Amerika, Japan, sa tawag nito sa China. I was blessed. Kasi bakit I was blessed? Kasi sinilang ako sa mayamang bansa. Naiintindihan niyo ibig ko sabihin? Kaya yung mga isisilang, no, na mga Pilipino, sila yung magsa-sacrifice o magmamana ng kahirapan ng ating bansa. Lalo na't wala tayong gagawin sa panahon natin ngayon, 'di ba? So, panahon na para kumilos tayo mga kapogi. Baguhin na natin yung sistema na nakasanayan natin. Lahat yan as in baguhin kasi lahat na yan mali. Lahat ng yan mali mga kapogi, no? Yun ang sasabihin ko sa inyo. Lahat ng yan mali, no? Bakit hindi natin gayahin yung ibang bansa? Yung technique na ginagawa nila, kung paano nila pinapaangat yung kanilang bansa, di ba? Gayahin, yun ang tularan natin, di ba? Like sa China, manpower plus technology, di ba? Ganon din dapat tayo mga kapogi. Hindi tayo dapat umasa sa mga investors. Kaya yung mga pangulo na nagsasabi ng investors, i-mark nyo na yan sa X nyo, sa check, sa mga ano nyo, sa mga iboboto nyo. Yan ang tandaan nyo mga kapogi, no? So sana, ako nagtataka ako,
pagka tutorial, konti ang views, pagka ano, konti ang views. Pero 'pag mga magaganda, mga suntukan, mga nagba-viral yung mga video na gano'n. Pero itong mga importanteng video na 'to, bakit hindi nagba-viral 'no? Ito yung mga video na dapat nagba-viral para nang sa gano'n, ito yung mga, maraming makakapanood, 'di ba mga kapogi? Kasi ito naman talaga ang totoong, kailangan ng ating bayan mga kapogi, eh. Hindi niyo meron ako one time nag-attend ako sa live ng, isang friend ko dito sa TikTok 'no. May nagsabi, yung sinasabi ko raw marami na raw Pilipinong nakakaalam niyan. Alam mo nagpapasalamat ako kung totoo talaga na marami ng Pilipino 'no, na ito yun din ang gusto 'no. Kasi ibig sabihin hindi na rin sila boboto, 'di ba? Kasi ibig sabihin naintindihan nila ako, eh, 'di ba? Kasi kung ako, naiintindihan mo ako, tapos nakikita mo yung mga tatakbong pangulo, eh, wala naman dun yung talagang susi para yumaman yung ating bansa, bakit mo pa siya iboboto? Anong reason, 'di ba? Mag-isip ka naman, 'di ba? Pero ako for example, yung mga sinasabi ko narinig ko sa isang pangulo, oh, bakit hindi ako boboto? Siyempre iboboto ko yun, kasi gusto ko nakita ko sa kanya na eto yung susi talaga, etong tao na 'to, ang dahilan para panahon na para umasenso ang Pilipinas, 'di ba? Pero imagine ninyo, panahon pa lang ni Cory, paulit-ulit lang sila diyan. Eh, kay Cory ba umasenso, kay Fidel Ramos ba umasenso, kay Erpas umasenso. Wala naman lahat sa kanila umasenso, eh, 'di ba? Kasi nga hindi 'yun ang talagang susi para umasenso ang isang bansa, hindi 'yun ang susi. Kasi naging kultura na ng ating bansa sa pulitika, mapaano 'yan, yung mga sinasabi nila paulit-ulit na lang 'yan, eh. Eh, hindi nga 'yan ang susi, eh, 'di ba? Itong administrasyon na 'to papalitan na naman si Sara, eh, ano bang meron na naman si Sara? Oh, 'di ba? Nagra-rally kayo para ipalit si Sara. Bakit ano ba meron si Sara, 'di ba? Wala rin naman siyang, hilig sa technology, wala rin naman siyang programa para sa technology ta's boboto niyo rin. O, eh, hindi nga 'yun ang susi, eh. Tandaan niyo ang programa ng isang pangulo, 'yan yung gagawin niya. Eh, ngayon, yung mga programa na 'yan, 'yan din yung programa nung mga nakaraang administrasyon, eh. Hindi niyo ba nage-get? Ibig sabihin kung yung nakaraang administrasyon, ang Pilipinas hindi umasenso, 'pag siya umupo gano'n pa rin, hindi pa rin aasenso. So meaning mga kapogi, ang kailangan natin na susunod na na pangulo, lilinisin yung hanay ng nasa gobyerno, ha? Sisimulan niya mula kapitan, lokal, tsaka nasyonal, ha? Yun ang dapat. Tapos yung pasweldo dapat ibalik sa minimum, para talagang serbisyo pampubliko ang nais. Kaya nga tumakbo yan dahil serbisyo publiko, hindi tumakbo yan dahil parang gusto niyang magkapera. 'Di ba? Hindi yung dahil gumastos ako ng ganito, eh, babawiin ko yan 'pag upo ko. Hindi gano'n dapat ang mga nasa nanunungkulan sa'tin, 'di ba? Kumbaga parang kultura na yan, eh, kasama na sa kultura natin, dapat baguhin na, 'di ba? Oh, tapos yun nga, 'di ba? Alam niyo kapogi talaga, kapag hindi tayo kumilos ngayon, 'no, ang mamanahin ng mga susunod na lahing Pilipino ang kahirapan pa rin ng ating bansa. 'Di ba naintindihan niyo ako mga kapogi? Sana yung mga unang tao na nung hindi pa tayo buhay, sana sila kumilos na, eh, 'di ba? Pero hindi sila kumilos. O ngayon tayo nabubuhay, oh, hindi rin tayo kikilos, 'di ba? Tapos ngayon sasabihin niyo 'pag nagkagiyera ganyan kawawa tayo, 'wag tayong lalaban, talagang hindi tayo makakalaban. Eh, paano tayo lalaban, eh, ang utak ng gobyerno natin, eh, ewan ko kung nasaan, 'di ba? Alam naman nila na high-tech yung ibang bansa, o 'di magpaka-high-tech din tayo, hindi ba natin kaya yun? Kalokohan naman. Bilyon-bilyong pondo nga tinatapon, tapos hindi tayo makakuha ng mga expert, hindi tayo makapag-hire ng expert, doblehin ang sweldo nila dun. Kung ang expert sa ibang bansa sumasahod ng ganyan, doblehin mo, kailan mo ng doble. Oh, tingnan ko lang kung hindi natin makuha yun. Oh. And then anong kapalit nun? Knowledge. Knowledge na meron siya, madadala dito sa ating bansa. Di ba? Like yung mga inventors natin dito, di ba? Kinukuha nga ng ibang bansa. Dapat ganun tayo. Ganun ang pag-iisip ng ating Pangulo at gobyerno. Di ba?
Papaano walang iniisip yung nasa gobyerno kundi puro kaperahan nila, puro pagpapayaman. Papaano nga umubos ng pera nung eleksyon, oh. Kaya nga dapat nagsisimula yan sa gobyerno. So dapat baguhin ng gobyerno, 'di ba? Kung ang gobyerno ganyan pa rin palagi tuwing tatakbo ng halalan, gumagastos ng milyon-milyon para sa kanilang candidacy, oh. Di siyempre babawiin nila 'to, oh. Kung ang sweldo ng mga yan ay minimum, tingnan ko kung gumastos sila ng milyon-milyon sa kandidasyon nila para lang manalo. Sige, tingnan ko. 'Di ba? Malaking bagay yun. Magkano ang sinisweldo ng mga nasa gobyerno, 'di ba? Tuusin niyo yung mga kapogi. Magkano ang sinisweldo ng mga yan, 'di ba? Kung yung mga sinisweldo na yan nilalaan sa mga kumpanya, no, na itatayo ng gobyerno, 'di ba? Malaki silang tulong. Yan talaga ang public service. Biruin mo, minimum ang sweldo. Diba, maganda tayo mga kapogi ng ganyang susunod na presidente, mga kapogi. Promise, ewan ko lang kung 50 years from now kung ano tayo. Oo, mga kapogi, yan ang isipin nyo lagi, 50 years from now. Kayo, mag-isip kayo kung anong solusyon. Kung sa tingin nyo, ang solusyon pa rin yung mga sinasabi nila, sige, magpatuloy kayo. Tingnan natin kung ano tayo 50 years from now. Di ba? I-compare nyo lang naman kasi yan mga kapogi. Yung sinabi ko versus sa pinapangako ng mga tumatakbong presidente natin. No? Pagkumpara nyo yung pamamaraan namin. No? So, kung yung pamamaraan nila, may nangyari, maniwala ako. Diba? Wala naman eh. Diba? Tsaka kayo naman din, maiisip nyo rin yun kung ano talaga susi sa isang matagumpay na bansa. Alam nyo, hindi lang naman ang Pilipinas sa may kurap na bansa. Maraming bansa din dyan kurap. Kaya lang alam nyo kung anong problema. Kahit mangurap sila, mayaman ang bansa nila eh. Parang walang iniwan yan sa dalawang pamilya, kapogi. Yung isang pamilya, nagtatrabaho lamang minimum ang sahod. Tapos yung isang pamilya naman may negosyo. Alam mo naman kung magkano kinikita ng negosyo. Kung ang kinikita nito, 20,000 lang a month, netong nasa minimum, yung isa siguro, ang isang buwan nun, kalahating milyon. Nagnegosyo di ba? So ngayon mga kapogi, tatanungin ko sa inyo. Nagnakaw to ng 10,000 itong mahirap na pamilya. No? Tapos itong mayamang pamilya, nagnanakaw yung anak niya 100,000. Sa tingin nyo, sino mas apektado? Ito, 10,000 lang ninakaw samantalang yun, 100,000. Diba? Yun ang ibig sabihin. 10,000, kalahati na ng sinisweldo ng pamilya niya. Samantala ito, kahit 100,000 yan, parang ikalimang parte pa lang ng kita nila yung ninakaw ng anak niya. So meaning si Pilipinas nagnakaw ng ganyan, apektado si Pinas. Pero itong bansa na to, kumot mayaman, kahit nagnakaw yan ng mas malaki kumpara dito sa ninakaw ni Pinas, hindi apektado yung bansa na yun. Kasi bakit? Mayaman yung bansa nila eh. Yun yung pinapaliwanag ko dyan mga kapogi, no? So, sa mga nasa gobyerno, sana mahiya naman kayo, magising kayo mga kapogi. Anin na nakawan nyo, lahing Pilipino. Mahiya kayo. No? Sa mga sumisweldo dyan ng halos kalahating milyon, mahiya kayo. Nasa gobyerno, mahiya kayo. Dapat sa inyo ibalik ang sweldo na minimum lang din makaranas kayo ng sweldo pang mahirap. Hindi serbisyo publiko ang hangad nyo dyan mga kapogi. No? Tayo mga maliliit naman, magising na rin. Kumilos na din, no? Huwag natin hayaan na yung sistema na ganito ay manatili, no? Kasi alam natin na yung sistema na ito yung patuloy na nagpapabagsak sa ating bayan, no? So baguhin natin, no? Mula sa gobyerno patungo sa teknolohiya. So pagka yan nagawa ng bansang Pilipinas, tingin ko mga kapogi, 50 years from now may future tayo. Kung ngayon naman hindi tayo gigising, yung gobyerno natin hindi rin gigising, 50 years from now hindi ako magtataka. Alam niyo na yun, lusaw na tayong lahat. Kasi nakita niyo naman yung pagbabanta sa atin ng mga Chinese, di ba? So, yung mga pagbabanta na yan, isang pagkakamali mo lang gagawin nila yan mga kapogi, no? So, wag niyo nang hintayin na ganun, no? So, sana pag dumating yung point na ganun, mayroon na rin tayong kahit papanong laban o mangingimi na rin sila na gamitin yung mga weapon nila sa atin, no? Kasi alam din nila kung ano mangyayari sa kanila. Sana dumating yung punto na ganun, hindi yung dumating yung punto na malusaw na lang tayo ng ganito, walang kalaban-laban. Di ba mga kapogi? So, yun. Sana, imbiyat sa pagkatao ko, yan, nakita nyo kung ano talaga yung nasa isip ko, no? Hindi lang tungkol sa electronics, hindi lang to ang nasa isip ko mga kapogi, no?
mayroon din siyempre akong pakialam sa bilang mamamayan ng Pilipino, 'no. Ito na lang yung maiaambag ko sa inyo, 'no. So sana, i-spread niyo 'tong video, 'no, para yung mga Pilipino naman kahit papaano magka-idea rin, 'no, eto yung mga binoboto nila, hindi yan talaga yung karapat-dapat na mamuno sa'tin, 'no. 'Wag na tayong maghalal mga kapogi, 'wag na tayong maghalal ng pangulo kung pangulo ay paulit-ulit lang din naman yung kanilang mga mungkahi, at lalong-lalo 'wag tayong maghahalal ng mga pangulo na walang, ah, pagpo-focus sa technology. Huwag kayong maghalal ng gano'n. Mapa-mayor mga kapogi, dapat 'wag na kayong maghalal ng mga ganyan, 'no. So, hindi aangat ang ating bansa sa pamamagitan ng mga pinagsasabi nilang paulit-ulit mga kapogi. Tandaan niyo 'yan, 'no. So, kung mayroong magpu-push ng technology na manunungkulan, mapa-mayor man, ipu-push ko rin 'yan mga kapogi. Kasi naniniwala ako na sa technology ang pag-asa ng ating bayan, promise. Yun lang, sana makatulong mga kapogi.